Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila, maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninibe, gayon din naman, magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang narito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Madalas po na ating naririnig sa mga pagbasa natin, sa mga sulat ng mga apostol ni San Pablo, kung gaano kahalaga at importante yung pagkakaroon ng pananampalataya. Mas binibigyan diin ang pananampalataya kaysa sa mga ritual, kaysa sa mga tradisyon o mga kultura na ating pong nakagisnan. Sa unang pagbasa ay kinaklaro ni San Pablo na siyang ipinadala at sinugo ni Jesus para sa mga hintil. So iba yung kanilang kultura kumpara sa mga Hudyo. At pinapaalala niya na si Kristo ay namatay para sa lahat, tuli man o hindi, ayon sa kanilang kultura, ayon sa kanilang paniniwala. Kasi sa mga Hudyo, ang sinasabi nila ay kailangan nyo munang magpatuli bago namin kayo tanggapin sa aming pananampalataya. Sa pahayag ni San Pablo na ibinigay sa kanya ni Jesus, hindi na kinakailangan kasi malaya man o alipin, tuli man o hindi, ay inanyayahan ni Kristo. Dahil iniligtas nga ni Kristo. Kaya ngayon, sabi din ni Kristo sa ating Ebanghelyo, saan ba natin, paano ba maihahambing o maipapaliwanag ang mga henerasyon natin ngayon? Lagi tayo naghahanap ng palatandaan. Mahal ba talaga ako ng Diyos? Mapapatawad ba talaga ako ng Diyos? At dahil hindi natin kayang sagutin ito, saan tayo nauuwi? Sa depression. Hindi natin maipaliwanag, di natin masagot. Pero sabi, naririto na ang palatandaan, ang tanda ng pag-ibig ng Diyos, ang tanda ng awa ng Diyos. Kaya nga ipinako si Kristo. Namatay, pinako, muling nabuhay. At ito yung mga sinasabi na ni Kristo na nangyari na. Pero kung hindi pa rin natin bubuksan ang ating mga puso't isipan, walang mangyayari nito. Kaya nga kadalasan pinaghahalo-halo natin kung ano-ano yung mga kultura, kung ano-ano mga practices, para lamang masagot na pinapakinggan na tayo ng Diyos. Pananampalataya nating Katoliko, haluan natin ng iba, may mga pamahiin pa tayo. Nasaan yung pananampalataya natin kay Kristo? Kaya nga, nandito, kung titingnan mo lang, yung krus na yan mismo yung palatandaan ng pag-ibig at awa ng Diyos na ibinigay ng Diyos para sa atin. Kaya nga itinaas. Kailangan lang natin tumingin. Problema lang talaga, kasi nga, ang questionable sa atin, yung pananampalataya natin. Madaling sabihin sa salita na may pananampalataya tayo.
Pero kapag sa mga panahon na tayo ay sinusubok, doon talaga natin, ano ba, naniniwala ba talaga tayo dyan? Ano ba talaga ang tingin natin dyan? Pahid tayo ng pahid, luhod tayo ng luhod. Ano pa bang ginagawa ng mga tao ngayon pag sa krus? Hagimat, pang-display, pang-fashion. Kaya laging ang titingnan sa atin, nananalig ba talaga tayo kay Kristo? Kung sasagot tayo ng yes, susubukin din yung ating pananalig. Ngayon, kung wala pa tayong pananampalataya, ito ang sinasabi sa atin, mahal tayo ng Diyos. Sino man tayo, anuman ang katayuan natin, anuman ang nagawa natin sa buhay, ginawa ni Jesus ang pagpapakasakin, pagkamatay, at muling pagkabuhay para sa ating kaligtasan. Amen?